Noong April 9, 1994, si Helen Arandia, edad 34 at ang kanyang dalawang anak na babae, sina Chelsea Liz Arandia, edad 6 at Angeline Arandia, edad 4, ay pinaslang sa kanilang tahanan sa Lipa City, Batangas. Ang asawa ni Helen, Ronald Arandia, ay nasa Saudi Arabia noong panahon ng krimen. Ayon sa ilang ulat, ang motibo ay may kinalaman sa utang o hindi pagbabayad ng hinihiling na tulong. Itong si Elmer Palikpik daw na suspek ay nakiusap nga raw na humiram ng pera kay Helen. Ito nga ay tinanggihan ni Helen dahil itong suspek na ito ay isang adik. Ang biktima ay nagtamo ng maraming saksak. May pelikulang ginawa base sa krimeng ito. Ito ay ang Liparandia Massacre, Lord, Deliver Us from Evil noong 1994 na pinagbidahan ni Vilma Santos at Joel Torre. At pagkatapos ng karumal-dumal na nangyari sa pamilyang Arandia, tila ang mga biktima ay hindi matahimik. At ayon nga sa mga kwento ng kababalaghan na kumakalat hinggil sa bahay sa Lipa City, Batangas kung saan naganap ang massacre noong 1994, inilala bilang bahagi ng lokal na urban legend at paranormal folklore. Hindi lahat ay napatunayan sa agham, marami ang nagsasabi ng sariling karanasan. At ang bahay niya nasabi ay ginawa itong paupahan. Si Mary Lord ang naupahan dito ay nagsabi na meron siyang nakitang figura. Hindi ko makita ang mukha. Yun ang kwento ni Mary Lord. Tapos hinahatak niya ako. Sinaksak pa talaga ako ng ang sakit-sakit. Pawis na pawis daw siya nang siya'y nagising at takot na takot. At isa pang ang pamilya na tumira doon ang nagkwento na ayon sa kanilang kwento ay meron din silang narinig na tunog ng mga hakbang ng mga bata sa gabi. Narinig ko yung parang may mga naggagalawan ba, parang naglalakad, yung parang maliliit na hakbang ng mga bata. Ito ang kanyang sinabi. Ayon din sa padre di pamilya na si Ronald Arandia, na nakita niya ang mukha ng kanyang asawa na parang may mensahe. Ayon sa kanya ay noong babangon na siya, mukha ni Helen ang nakita niya. Ang sabi sa kanya, mag-iingat siya palagi. Pero hindi siya umiiyak. Maraming mga vlogger na rin ang nagtampok sa kwentong ito. At ang larawan nga ng lumang bahay ay kumakalat din sa TikTok kung saan ay nag-viral ito at paraan upang ang karamihan ay na-curious kung ano nga ba ang totoong nangyari sa pamilyang ito. Isa sa paranormal investigator na si Ed Caluwag ang sumiyasat din dito. At naitampok nga ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Pero ano nga ba ang mga dahilan ng mga naririnig o nakikita sa bahay na ito na pinangyarihan ng karumal-dumal na pagpaslang sa mag-iina? Dahil ang bahay na ito ay pagkatapos ng malagim na pangyayari ay kinakatakutan na rin. Dahil sa mga hindi pa matahimik at may mga nagpaparamdam na presensya. Ang paniniwala sa mga naiwang kaluluwa ng biktima o unfinished business ay malaki sa kulturang Pilipino pagdating sa kababalaghan. Marami ang nagsasabi na ang enerhiya ng trahedya ay naiimbak sa lugar. Ilang karanasang paranormal ay maaaring resulta ng natural na penomena. Ang mga ingay o tunog mula sa lumang bahay, impresyon ng madilim na pasilyo, at ang inaakalang presensya. At kung ikaw ay naku-curious talaga, pwede mong bisitahin ang bahay na ito. O kung gusto mong tirahan. Dahil ayon nga sa balita ay, ito rin daw ay ipinagbibenta na. At sa mas murang halaga kumpara noon. Ang mga ganitong pangyayari ay ina-advise na kung ikaw ay titira sa ganitong klaseng bahay na meron history ng krimen, ay pwede mo itong i-bless o ipagnilay-nilay upang magkaroon ng panibagong positive energy. At kung ikaw naman ay isa sa mga naghahanap ng bahay, ay mas mainam na alamin mo muna ang history kung ito ay matagal nang nabakante at ano nga ba ang nakaraang kwento ng bahay na ito kung bakit na-abandon na at pinapaupahan or ibinibenta. Nang sa ganon ay alam mo kung ano ang dapat na gagawin mo kung ikaw titira sa bahay na matagal nang naabandon na or hindi natirahan, upang nang sa ganon ay magkaroon ka ng peace of mind. Sa ganitong klaseng bahay or kahit sa ating mga bahay ay mas mainam na i-consider natin ang paggamit ng mga light fixture o siguraduhin may maaayos na mga ilaw sa gabi dahil marami ang nagsasabi na ang takot ay lalong lumalala kapag madilim ang paligid. Tandaan na marami ang mga kababalaghan
Ngunit marami pa rin ang walang patunay na ito ay totoo. Magandang panatilihin na balanse ang pananaw bukas sa posibilidad, pero hindi agad-agad na naniniwala kung wala namang konkretong patunay.